Sumalang na sa ika-10 araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang dalawang testigo ng prosekusyon tungkol sa unang article ng impeachment o ang questionableng paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at DepEd. At live nga mula sa Senado, nakatutok si Daniel Manalastas. Daniel, paano ba nasabi ng isa sa dalawang testigo na unusual yung mga transaction ng OVP batay sa presentation ng prosecution kanina? Princess, doon muna ako mag-dwell doon na kay Violeta Constantino, yung isa sa mga witness na pinresenta ng prosecution. Ang sinasabi niya, base sa kanyang experience bilang dating land bank branch manager noon, ay nasa kalahating milyong piso lamang, yung pinakamalaking cash withdrawal na kanyang nasaksihan. Bagay na ilan yan sa mga tinanong sa kanya ng mga senator judges. Normal po ba na ganito kalaki ang wini-withdraw ng isang government agency? Wala po, unusual po ito. Ang total po ng 4 na cheque, mga ano po siya, kalahating bilyon po. Ganyan na naging paglilinaw ni Senator Judge Erwin Tulfo kanina sa testigo ng prosekusyon na si Violeta Constantino, retiradong empleyado at dating branch manager ng Land Bank Shaw Boulevard. Lumabas sa direct examination ng prosekusyon ng 4 na cheque na nakapangalan sa isang Gina Acosta na nagkakahalaga ng tig 125 million pesos o humigit kumulang kalahating bilyong piso. Lahat ng yan diretso umano sa account ng Office of the Vice President. Sabi ng prosekusyon ng 4 na checking ito ay ini-encash ni Acosta na Special Disbursing Officer ng OVP noong December 20, 2022. February 6, 2023, April 25, 2023 at July 14, 2023. Kasi po may advice naman po siya. So, kumbaga dumaan naman po ito sa proseso nila. Si Gina lamang ang nagbitbit ng 125 kilos palabas ng bangko. Nag-provide po kami ng trolley. Ilang duffel bag po ulit? Mga 3 to 4 bags po. I mean, so 3 to 4. Bags. Yung sa 125 Gym bags. million. Gym bags. Dapat sigurado. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lumabas din na sa tinatawag na backroom nire-release ang pera. Andun siya noong unang release, ang teller, branch cashier, si Acosta at ang sinasabing Lemuel Ortonio. Since malaki din nga po yung amount, ina-guide po si Gina Acosta papasok po sa backroom para po doon i-release yung cash. Nire-release na po ni teller yung cash kay Miss Gina in packs po siya worth 1 million each. Sabi ni Constantino, unusual ang transaksyon pero hindi umano maituturing na suspicious. Hindi ito suspicious. Para sa ano ko po, hindi po siya suspicious. At lahat po ay legitimate. Yes, sir. Sabi ni Constantino, masasabi niyang unusual ang naging transaksyon dahil cash ito kinuha, dahil ang iba sa pamamagitan ng cheque. Nakakita na po ba kayo ng ganyang kalaking amount na withdrawal ever before? First time po. Hindi pa po kayo nakakita ng withdrawal na ganito kalaking amount? 125 million. Tama Opo. po ba? Yes po, sir. Ano yung pinakamalaking nakita nyo ng withdrawal? Mga 32. 500,000 po. Sa simula naman ng paglilitis ng mag-opening speech, si House Prosecutor Laila De Lima, Hindi lang mga simpleng irregularidad ang nangyari. Objection, Your Honor. Malinaw Again, ito. Objection, Your Honor. Honorable De Lima, I would have to stop you. I would have to stop you at this point. The continuing objection of the respondent is duly noted. I would have to stop you at this point. And I have to My stop due now. apologies, but kindly call your witness already. Kindly avoid conclusions of both fact and law. Princess, sa susunod na linggo ay pagpapatuloy yung paglilitis. Monday, 10 a.m. inaasahang magsisimula at inaasahang ipipresenta naman ng prosekusyon yung kanilang testigo mula sa Commission on Audit pati na rin sa House of Representatives. Princess? Maraming salamat, Daniel Manalastas.